Secretary of National Defense, Gilberto Teodoro, iginiit na kung ang pag-uusapan ay kasaysayan, may basehan ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Bukod sa Treaty of Paris ay pinagkasunduan din ito sa Treaty of Washington, na kung saan ay nabibilang ang buong West Philippine Sea na kasama sa Exclusive Economic Zone ng bansang Pilipinas. Na pinagtibay pa ng UNCLOS sa pagkapanalo ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo nito sa West Philippine Sea. Kumpara sa mga bansang nakikiagaw at sumasakop sa lugar na dapat sana ay sa Pilipinas. Tanging ang Pilipinas lang din ang may legal na basehan, na may pagmamay-ari sa mga isla, at pagdating naman sa legal na mga documents tanging ang bansa lang din ang may pinaghahawakang dokumento ng pagmamay-ari sa pinag-aagawang teritoryo, kumpara sa ibang bansa, lalong-lalo na sa China. Diyan minarkahan ang ating teritoryo na kasama ang Spratlys, kasama ang Bajo de Masinloc. Maliwanag po yan at kinilala ng buong mundo. Sinundan po ito ng UNCLOS kung saan magmula dun sa mga boundaries na yon, meron tayong exclusive economic zone. Ulit pa ni Secretary Gibo Teodoro, na napakahalaga ng naging participation ng Pangulo sa ginawang dialogo sa Singapore, na malahman ng buong mundo ang side ng Pilipinas sa pinag-agawang teritoryo, na pinuri din daw di umano ng dating Chief Justice Carpio. Ani Teodoro na naulit din ni Justice Carpio ang patungkol sa pagkilala din ng China sa West Philippine Sea na talagang pagmamay-ari ng Pilipinas ang lugar. Kung saan nakasaad din sa mga papers na isinumite ng China sa arbitral ang pagkilala na pagmamay-ari ng bansa ang buong West Philippine Sea. Na siya namang naging batayan ng UNCLOS para paboran ang desisyon sa panig ng Pilipinas. Sinusundan natin ang pananalita ng ating mahal na Pangulo sa Shangri-La Dialogue. At sinabi ni Justice Carpio, that is the most important policy speech made by a president. Sabi ni Justice Carpio, dun sa arbitration, bagamat hindi sumama ang China, meron silang sinabmit na papel na isinite nila dun ito. So kinikilala na rin nila. Sa talumpati ng sekretary sa paggunita ng Araw ng Kalayaan ng Bansa, sinabi niya na paiigtingin at poprotektahan ng gobyerno ang mga teritoryo ng bansa. Pasaring din ni Teodoro sa isang bansa, na tila gustong lapastanganin, at hindi kilalanin ang karapatan ng Pilipinas ay ginawad ng UNCLOS na mga pagmamay-aring lugar at easy na nasasakupan. Na tila ang kanyang tinutukoy ay ang komunistang bansa na China. Hindi po tayo pwede magpahinga sa kabila nito. Dahil merong mga bansa, merong isang bansa na gusto lapastanganin at hindi kilalanin sa ilalim ng iligal na naratibo. Etong iginawad na kinikilala sa international law sa atin. Dagdag pa ng sekretary, hindi lang sa mga pinag-aagawang teritoryo ng gugulo ang China, kundi pati na rin sa loob ng bansa na kinasasangkutan ng mga illegal na mga pasugalan, mga undocumented na mga dayuhan na dito sa loob ng bansa gumagawa ng mga krimen at mga illegal na gawain. Sinabi pa ni Teodoro na para talaga masira ang isang bansa, ang peace and order, economic at ang political structure ay mismong sa loob ng bansa manggulo. At heto nga ang ginagawa ng mga dayuhang Chino para sirain ang katatagan sa loob at labas ng Pilipinas. Ganun katuso ang China pagdating sa kanilang personal na interes. Pinahihina nila ang ating political, economic, social, and peace and order fabric. At ang pinakamabisang paraan upang pahinain mo kalaban mo, manggulo ka dun sa bansa niya. At saka maraming undocumented na nakita. Ang question, gusto natin malaman paano nakapasok ito. That is a national security concern. Thank you, sir. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.